So, hello guys, andito na po. May nahanap po tayong maswerte. So, hello guys, good afternoon. So, welcome to my vlog. Nandito tayo sa Cabanatuan City wherein maghahanap tayo ng pwede nating ma-interview. So let's start. So guys, may hanap tayo. Siya, puntahan natin. Here I come. Oh, here I come. Oh. So ngayon, may nahanap tayo na tao na pwede nating interviewin. Say Titikman. So how does artificial intelligence impacts the world or the people's lives? Actually, it affects a lot when it comes sa human life, especially in humanity right now. It takes a lot of opportunity actually, and makukuha nyo ito yung mga responsibilidad na dapat sa atin, mapapadali yung work. For example nga sa bangko, merong kung dati kailangan natin ng bookkeeping na mga tao, yung may knowledge about bookkeeping to keep the budget and others account when it comes sa mga pera, ganun. Pero using AI, sa tulong ng AI, nalilesen yung trabaho na yun at napapadali yung pag-compute and pag-keep ng mga account. Pero meron din tong negative side. It's a big impact when it comes sa human life. Siyempre mawawala ng trabaho yung iba. Maraming naluloko, maraming nagkakamali. Meron tayong tinatawag na AI malfunction or yung pagkakamali minsan ng AI. Hindi ibig sabihin ng AI or artificial intelligence is perfect na lahat. Minsan nagkakamali din siya based sa nakikita nitong problem sa ginagawa niyang bagay. Ayun lang. Ano sa inyo? Natamimi kayo, ano? In what ways does AI replace human work or roles? Maraming ways para palitan ng AI or artificial intelligence ang tao when it comes sa rules or works. Especially AI or artificial intelligence is one of the main growing technology right now, especially sa panahon natin. Maraming function ng AI, hindi lang personal, pwede siyang maging social media, pwede siyang maging writer or something. Kasi yung AI is ito yung nagsisilbing way para mapadali yung work ng isang tao. For example, when it comes sa replacing sa work, pwedeng ma-replace ng AI yung mga newscaster. Ayan, meron ng mga AI videos ngayon na nagkalat na sila yung nag-news. Ayan, akala natin totoo, may mga ganon. And when it comes sa rules, marami. For example, writing, conducting of account, when it comes sa for example sa budgeting, ayan, pwedeng i-replace ng AI yung tao. Yun lang. When it comes sa insight naman, my own perspective, when we talk about responsible and maayos na way sa paggamit ng AI, actually we cannot say or we cannot accurately na masasabi natin na yung tao is nagagamit niya yung AI responsible and sa maayos na way. Kasi there's a lot, sabi ko nga, there's a lot of opportunity when it comes sa AI. Pwede kang manloko ng tao, pwede kang manlamang ng kapwa, and matitake advantage siya ng mga taong hindi naman maayos yung paggamit or hindi maayos yung intention when it comes using AI. Siguro, pwede natin itong gawin, pwede siyang mangyari, possible, but sa pamamagitan ng law, i-apply natin yung law na magkakaroon tayo ng law
Actually, especially in the Philippines, we need to make a law na nagsasabi na we need to use AI responsible and in a nice way. Kapag hindi natin ginamit yon and ginamit natin siya sa masamang paraan, magkakaroon tayo ng kasalanan and magkakaroon tayo ng yung panunugutan sa batas na maaari tayong magmulta, makulong, ganito, ganyan. Yun.